Dahil nagkakatuwaan na ang mga binata sa pagkakalinawan ni na Lovie at Kran sa kanilang mga damdamin, ay nagpresenta na si Azan na siya na ang pupunta sa gate upang tignan kung sino yung nagdo-doorbell sa labas. Nang makarating sa gate ay agad na nakita ni Azan ang dalaga dahil nanatiling nakabukas ang gate. "What do you need me?" Hindi na naituloy ni Azan ang nais niyang sabihin nang matuon ang kanyang mga mata sa mukha ng dalaga. Maganda ito at may tuwid na buhok. Maamo ang aura nito na tila ba'y isa itong anghel na bumaba mula sa langit. Pasensya na po kayo sa naging istorbo, sir. Sambit niya, dahilan upang mapukaw ang nakatulalang binata. "Oh, it's okay. It's okay. Again, what do you need?" Ulit niya dito at pilit na inaayos ang sarili upang hindi mapahalataan na agad na nakuha ng dalaga ang kanyang atensyon. "Ano po kasi, sir, nakita ko na naghahanap kayo ng personal maid. Nakadikit po kasi sa gate nyo at naghahanap po ako ng trabaho. Pwede po ba akong mag-apply?" Magalang niyang tanong at sunod-sunod na napalunok ng kanyang sariling laway ang binata habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay pababa sa katawan ng dalaga. Nasa isip ni Azan na hindi siya ang tipo ng isang mabait na lalaki, kagaya ng iniisip sa kanya ni Lovie. Kay Lovie lang siya mabait dahil pinapahalagahan niya ito, pero pagdating sa ibang babae ay iba ang kanyang kulay. "We don't need one now. Nakakuha na kami." Sagot niya kahit na ang totoo ay wala pa siyang nakukuhang bagong personal maid para sa kanya. Ewan ba niya pero ayaw niya sa aura ng babae. Pakiramdam niya ay isa na naman ito sa magiging biktima niya at hindi niya ugaling mambiktima ng isang bata. "Oh Lord, gusto ko nang magbago. Kung hindi naman ako magbabago ngayon, please, not this girl." Nakokonsensya niyang saad sa kanyang sarili dahil sa tingin niya ay hindi niya kayang mangdali ng isang babaeng tila hindi pa nag-18. Sobrang inosente nito at kung tignan mo ito mula ulo hanggang paa ay tila ba may gatas pa ito sa labi. Hindi ito kagaya ng ibang mga babaeng nakahalubilo niya noon na puro wild at palaban. "Sir, baka po may bakante po kayo dyan. Baka pwede ako makapasok. Kahit ano lang po. Baka pwede po akong tagalinis ng hardin o tagalaban ng kahit na ano. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Maawa po kayo sa akin. Wala po akong matutuluyan mamayang gabi. At hindi ko ho alam kung saan po ako pupunta kaya pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng trabaho." Pakiusap nito sa kanya. Ngunit umiling ang binata. "Pasensya na pero wala talaga." Tanggi niya dito at akmang sasaraduhan na ni Azan ang dalaga nang biglang dumating ang isang matanda. "Sir, ano pong meron?" Usisa nito at agad itong napatingin sa dalaga. Nang napatingin sa itsura ng babae ay mabilis na nanlaki ang mga mata nito, ganun din ang dalaga. "Iha, anong kailangan mo?" Tanong niya dito habang kinakausap ang dalaga. Ay nais niya itong yakapin ng sobrang higpit, ngunit pinapanatili ng ginang ang kanyang pagiging kalmado. "Gusto ko po sanang mamasukan ng kahit na anong trabaho dito. Kahit labandera po sana o katulong." Sagot niya at namulsa ang binata. "Miss, bata ka pa. At parang hindi ka pa 18. Naglayas ka ba sa bahay niyo? Kung ako sa'yo, umuwi ka na sa mga magulang mo. At puno na kami dito." Pagsusungit ng binata sa kanya. "Sir, bakante pa po. Kailangan pa po natin ng tagapagluto at hindi pa po ako nakakahanap ng personal maid mo, 'di ba? Ilang araw na rin niyang nakapaskil dyan pero wala ka pang tinatanggap sa lahat ng nag-a-apply. Kawawa din naman itong batang ito. Baka pwede natin siyang tanggapin." "Kawawa naman po, sir." Pangungonsensya niya dito at napabuntong hininga ang binata. "Ay, bahala ka, manang. Dahil matagal ka na rin naman sa amin. Sige, pagbibigyan kita. Parang gustong-gusto mo tong babaeng to ah. Pero manang ikaw ang bahala sa batang babaeng yan ha. Kapag pumalpak yan, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin yan." Anya sa ginang tsaka binalingan ng atensyon ang dalaga. "Sige, pumasok ka na, tanggap ka na." Anya rito at kay laking ngiti ang lumitaw sa labi ng dalaga. "Talaga po, sir? Tanggap na ako? Naku, maraming salamat ho." Masaya niyang saad at dahil sa tuwa ay napatalon siyang napayakap sa binata.
Keep your hands off me! Strikto nitong bigkas at nahiya namang lumayo ang dalaga dito. Pasensya na po, sir. Natuwa lang po ako. Paghingi niya dito ng pasensya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binata. Don't make yourself too close to me, young woman, or else you will regret it. Saad nito na ikinataas ng kilay ng dalaga. Po? Patanong niyang sambit subalit tumalikod na ito. Ang strikto naman niya. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatanaw sa naglalakad na binatang papasok sa mansyon. Habang ang ginang naman ay inaasikaso na niya ang dalaga at dinala niya ito sa magiging silid nito. Habang inilalabas ni Amanda ang kanyang mga kagamitan ay hindi niya mapigilang magtanong sa ginang. Yaya, bakit ka po nandito? Bakit ka biglaang nawala? Nalulumbay niyang tanong dito at nais niyang marinig ang magiging sagot nito dahil halos 6 na taon siyang nangulila dito. Si Manang Feli na kasi ang tumayong ina niya simula noong nawala ang tunay niyang mama. Nang tingnan ng ginang ang dalaga sa mga mata ay naawa siya dito, dahilan upang yakapin niya ito ng sobrang higpit. Sa mga yakap na yon ay nandoon ang yakap ng isang inang tunay na nagmamahal. Anak, pasensya ka na sa biglaan kong pag-alis. Pero dahil nandito ka na rin, makinig kang mabuti. Hindi kita iniwan. Hindi ko gustong umalis. Pero ang papa mo, pinaalis niya ako dahil sabi niya sa akin na hindi na ako kailangan sa paglaki mo. Naniniwala siyang hindi na magandang nandoon ako sa mansyon dahil wala kang ibang sinusunod kundi ako lang. Hindi ka na raw nakikinig sa kanya. Kaya inalis niya ako sa buhay mo. Hindi madaling iwanang ka, anak. Simula ng pagsilang ng Doña Stella sa'yo ay ako na ang yaya mo hanggang sa pumanaw siya. Ewan ko ba dyan sa papa mo? Hindi naman ganyan si Ramon noon. Pero simula nung nawala ang mama mo ay tila nawala na rin siya ng landas sa buhay. Ngayon anak, nasagot ko na yung katanungan mo. Ako naman yung sagutin mo. Bakit ka nandito? Bakit ka naglayas? Tanong niya dito at napayuko ang dalaga. Nag-away kami ni Papa. Napakagahaman ni Papa pagdating sa kayamanan. At pati ako gusto niyang gamitin. Gusto niya akong ipakasal sa isang tycoon dahil 80 na ako sa darating na buwan. Gagawin ko raw yun para mas lalong lumakas yung global real estate niya. Ang yaman-yaman na ni Papa pero hindi pa siya nasisiyahan dun. Gusto pa niya ng higit pa. Pati ako idadamay niya. Ayaw kong magpakasal sa lalaking hindi ko man lang mahal, yaya. Hindi ko man lang nakita o nakasama. Ayoko ng ganun. Ayokong magpatali sa isang sitwasyon na walang pagmamahal, yaya. Natatakot akong mabuhay ng hindi masaya. Wika nito at umiling ang ginang. Hindi ko na talaga maintindihan ng Don. Pero alam kong ginagawa niya lang ang lahat para sa'yo. Kaso nakakaligtaan na niya ang makinig sa iba at mas nakakarami. Ang tanging alam lang niya ay ang gusto niya at nais niya. Paano kaya siya magbabago, anak? Wika nito habang naaawa sa ama ng dalaga. Gayunpaman, ang pagbabago nito ay walang kahit sino man ang nakakaalam. Muling ibinaling ng ginang ang kanyang atensyon sa dalaga. Ikaw anak, alam mo ba kung anong pinasok mo? Laking yaman ka at ni pagluluto ay wala kang nalalaman tapos pinasok mo ang mundong to. Alam mo ba ang ginagawa mo? Wala kang ibang trabahong alam anak. Wika nito sa dalaga sabay bumuntong hininga. Yaya, pagsisikapan ko pong matuto. Nakikita ko naman sa mansyon kung paano gawin ang mga gawaing bahay. At sigurado akong matututo din ako katagalan. Anya dito at napailing na lang ang ginang. Ibang nakikita sa ginagawa. Ganito anak, ang mangyayari ay magiging personal maid ka ni Senyorito Azan. Wag na wag kang magtitiwala sa lalaking yun ha anak. Dahil kahit mahal ko yung amo ko na yun ay mahal din kita. Ayokong maging biktima ka nun. At kahit sino man sa pamamahay na ito kaya umiwas ka sa kanya at sa lahat ng mga binata dito. Maliwanag ba? Bukas, mag-uumpisa ka na sa pagtatrabaho. Sa umaga itlog lang ang kinakain ni Sir Azan at bread, tsaka omelette na may maraming sibuyas. Tuturuan kita bukas at kailangan mong magpanggap na may alam ka upang maitago mo ang tunay mong pagkatao sa pamamahay na to. Nagkakaintindihan ba tayo? Sambit na siyang tinanguan ni Amanda. Maliwanag po, yaya. Sagot niya dito. Kinaumagahan ay maagang nagising si Amanda.
Sa pagkakataong ito ay hindi siya magawang tulungan ng Ginang Feli dahil maaga itong umalis gawa ng maaga itong napag-utusan na mamalengke. At ngayon ay kasalukuyang naghihintay si Azan ng kanyang magiging umagahan. Ang tagal naman ng omelet ko. Nakadalawang kape na ako, wala pa rin. Reklamo ni Azan dahil kanina pa siya naghihintay ng kanyang umagahan. Ngunit wala pa ring dumadating para sa kanya. Hinabaan pa ni Azan ng kanyang pasensya at binigyan ng konti pang oras ang dalaga ngunit hindi pa rin ito dumadating. What she's doing? Bakit ang tagal? Ano ba ginagawa ng babaeng yun sa kusina? Inis nitong bigkas dahil kanina pa kumukulo ang kanyang sikmura sa paghihintay. Sa puntong yon ay nagpasya ang binata na puntahan ang dalaga sa kusina at laking gulat niya nang makita itong umiiyak hawak-hawak ang itlog. Hey! What's wrong with you? What's the matter? Bakit ka umiiyak? Is there any bad news? Nag-aalalang wika ni Azan at sakto namang dumating si Azuran. Azan, do you make that woman cry? Tanong ni Azuran sa kapatid, na agad namang nagtaas ng dalawang kamay si Azan upang ipakita na wala siyang kinalaman sa pagluha nito. I do nothing. Umiiyak na siya nang dumating ako dito. Paliwanag niya dito at ibinalik ang atensyon sa dalaga. Why are you crying, Amanda? Tell us! Wika ni Azan habang nagtataka sa dahilan ng dalaga kung bakit ito lumuluha. Kasi gusto mo ng omelet. At ang omelet ay kailangan ng itlog. Umiiyak nitong sambit at panay ang pagpunas nito sa mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Habang si Azan naman ay nakataas ang isang kilay nito at hindi magawang maintindihan ng dalaga. And what about egg? It's omelet, so yes, kailangan ito ng itlog. Anong problema sa itlog ha, Amanda? Kawawa po ang itlog, Sir Azan. Hindi ko kayang pumatay ng isang itlog na hindi pa nagiging sisiw. Saad niya habang panay pa rin ang pagluha. Nang marinig ang salita ng dalaga ay napatawa ng malakas si Azuran. Habang si Azan naman ay inis na nakapamewang. So what are you planning to do, Amanda? How are you going to make omelet for me without using egg ha? Naiinis nitong bigkas at agad na pinunasan ni Amanda ang kanyang mga luha. Baka pwedeng gawa na lang sa harina o baka pwedeng iluto ko na lang yung mga sangkap maliban sa itlog. Suhestyon nito at mas lalong nagpakawala ng tawa si Azuran. Oh my God, Azan! Your maid is really something. Tawang-tawa na sambit ni Azuran habang nangingilid ang mga luha nito sa mata. You know, Amanda, umalis ka na. Ako na dito dahil baka mamaya, ikaw pa yung kainin ko. Banta nito sa dalaga at pinalitan ito sa kusina. Oh gosh, I can't believe na nakapag-hire ako ng may sayad. Reklamo niya sa kanyang isipan habang si Azura naman ay simpleng inakbayan si Amanda. Don't worry, Amanda. I have a gift for you mamaya. Natutuwa nitong sambit at nang mapansin ni Azan ang kamay ng kanyang kuya, ay sinitsitan niya ito dahilan upang mapalingon ito sa kanya. She's my personal maid, kuya. Simple niyang wika dito, ngunit may malalim itong kahulugan. Agad namang naintindihan ni Azuran ang naisabihin ng kapatid kaya tinanggal nito ang kamay mula sa balikat ng dalaga. Fine, she's yours, senyorito. All yours. Sagot nito at nilisan ang kusina, habang si Azan naman ay binaling ang tingin sa dalaga. Ikaw naman, Amanda, I want you to organize my things sa kwarto. My towel and everything. Siguro naman magagawa mo na yun ng tama, diba? Matapos mong mag-ayos ng kwarto ko, I want you to wash my clothes. Gusto kong malinis na malinis ang damit ko dahil bukas na bukas din ay aalis tayong dalawa. May mga kailangan akong ayusin sa kumpanya. Kaya ihanda mo ng mas maaga ang mga kailangan ko. Mahigpit nitong bilin, habang si Amanda naman ay agad na nilinis ang kwarto ng binata. Dalaga si Amanda kaya kahit papano ay may alam siya sa gawaing bahay kahit konti. Sisiw na sisiw lang sa kanya ang mag-organize ng mga kagamitan dahil lumaki siyang siya ang nagliligpit ng kanyang mga gamit. Bata pa lang siya noon ay tinuruan na siya ng kanyang yaya Feli kung paano mag-organize ng mga sariling gamit. Matapos ma-organize ang lahat ay dumiretso na si Amanda sa kanyang labahin at doon ay walang reklamo niyang nilabhan ang mga kagamitan ng binata. Kinabukasan ay maagang bumiyahe sina Amanda at Azan papuntang syudad para sa mga papeles na kailangang ayusin ni Azan bago ganapin ang kasal ng kanyang kambal sa magiging asawa nitong si Lovie. Habang nasa biyahe ay nakaramdam ng antok ang dalaga
at unti-unting pumikit ang mga mata nito at nahulog sa mahimbing na pagkakatulog. Habang nasa biyahe ay napansin ni Azan na hindi nakasuot ng seatbelt ang dalaga. She's really careless. Anya sa kanyang isipan at nagpa siyang ihinto muna ang kanyang kotse sa tabi upang lagyan ng seatbelt ang dalaga para sa safety nito, lalo na at tulog ito at medyo may kahabaan pa ang biyahe. Aminado siyang babaero siya pero hindi naman siya pabayang tao, lalo na sa kanyang empleyado. Dahan-dahan niyang kinuha ang seatbelt at nilagay ito sa dalaga. Habang ginagawa niya yun ay hindi niya sinasadyang mapatitig sa mukha nito. Sa puntong yun ay tila naistatwa ang binata at labis na namangha sa kagandahan ng dalaga. Sobrang amo ng mukha nito na tila ba ay wala pa itong nagagawang kasalanan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba sa labi nito at pakiramdam niya ay nagiging makasalanan na naman ang kanyang katawan at isipan. Nais tuloy niyang pagsisihan ang kanyang nagawa sa pagtitig sa mga labi nito. At ang mga labi ng dalaga ay tila may lambot na parang kay sarap halikan at kagatin. Sa takbo ng isipan ni Azan ay kumislot ang kanyang pagkalalaki sa loob ng kanyang pantalon at nag-umpisa na itong uminit at magalit. Gosh, please calm down. Please, calm down this time, Azan. She's just a kid. 17 lang siya at 25 ka na. You better know how to respect a kid. Payo niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mukha ay unti-unting lumalapit sa mukha ng dalaga upang halikan ito nang bigla itong nagmulat ng mga mata. Dahil sa pagkabigla ay napabalikwas ng atras ang binata, dahilan upang mabagok ang ulo nito sa kotse. Ow! It hurts! Reklamo niya habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Sir, ano pong sinusubukan niyong gawin sa akin kanina? Bakit sobrang lapit niyo sa akin? Hinalang tanong niya sa binata sa bayakap ng kanyang sarili. Hey, wag mo nga akong panghinalaan. I do nothing to you. You're just a kid at para akong kuya na sayo. Wala akong balak na masama. Kinabit ko lang yung seatbelt mo kasi tulog na tulog ka na dyan. At wala ka man lang seatbelt. Pagsisinungaling niya dito kahit na ang totoo ay kamuntikan niya na itong halikan. Nang marinig ang salita ng binata ay tinignan ni Amanda ang kanyang sarili at nakasuot na nga siya ng seatbelt. Bigla tuloy siyang nahiya sa kanyang pambibintang dito. Salamat. Saad niya dito. Ngunit hindi na sumagot ang binata, bagkus ay bumalik na ito sa pagmamaneho. Makalipas ng mahaba-habang biyahe ay narating na nilang dalawa ang resort ng binata, kung saan nais nitong manatili sa loob ng 1 linggo bago ang kanyang pagbabalik sa hasyenda para sa pagdalo sa kasal ng kanyang kambal. Nang marating ni Azan ang kanyang silid ay agad niyang binuklat ang kanyang maleta upang maghanap ng damit na kanyang susuotin. Ngunit sa kanyang pagbukas ng maleta ay bumagsak lang ang kanyang balikat sa mga nakita. What did she do? Bakit puro ganito ang mga damit ko? Konsumisyon niyang sambit nang makita ang kanyang mga damit pang opisina na puno ng puting puntik-puntik na parang mansa. Dahil doon ay hindi na napakali si Azan at agad nang pinuntahan ng dalaga sa room nito. Habang si Amanda naman ay laking gulat niya nang bumungad sa kanyang pintuan ng binata. Sir Azan, bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Kinakabahan niyang tanong dahil tila ba isa itong leon na handang lumapa anumang oras. Come here. Strikto nitong wika sabay hila sa kamay ng dalaga at dinala ito sa kwarto niya. You see that? You need to explain that, Amanda. Anong ginawa mo sa mga gamit ko? Galit nitong Saad habang si Amanda naman na hindi niya alam kung anong sasabihin niya dito dahil wala naman siyang ibang ginawa kundi ang labhan ang mga kagamitan nito. Sir Azan, nilabhan ko lang naman yan eh. Nilabhan? Nung nilabhan mo to, hindi ganitong itsura. Imbis na kumintab at gumanda, nagkaroon ng mansa. Amanda, tell me, wala ka bang alam sa gawaing bahay? Anito at yumuko ang dalaga. Sorry po. Nagbabadya nang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang mga kagamitan ng binata ay kung tutuusin ay kaya niyang palitan ng bago. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang pagkatao ng lihim at wala siyang ibang magagawa kundi ang magpakumbaba. Uulitin ko na lang yan. Lalaban ko na lang ulit. Dugtong niya dito at nang makita ni Azan ang luha ng dalaga ay tila may kung anong anghel ang dumaan sa kanyang puso at pinakalma niya ang kanyang sarili upang wag mapagtaasan ng boses ang dalaga.
Nang kumalma ay hinawakan na niya ang braso ng dalaga at pinaupo ito sa kama. "Look at me, Amanda." Utos niya sa dalaga at tinignan nga siya nito sa mga mata. "Look into my eyes. I'm not bad nor a good person, Amanda. Tandaan mo to. Nagtitimpi lang ako sa'yo ngayon dahil 17 ka pa lang. Huwag mong dadagdagan ang mga kasalanan mo sa akin dahil kakaiba akong maningil. Kapag sumobra ka sa limitasyon mo at wala akong pakialam kahit minor de edad ka pa, sisingilin kita at pagbabayarin kita, Amanda. Remember that I'm a lion. Sa bawat nagagalit ako ay nagugutom ay gusto kong kumain. At kaya kitang kainin, Amanda, sa kahit anong oras ako makaramdam ng gutom. That's how I want to be repaid." Malisyoso niyang wika sa dalaga, ngunit inosente ito at walang alam sa kabulastugan ng binata. "Ako? Kakainin mo? Paano po yun? Kakatayin mo ko, papatayin? Kanibal ka ba?" Inosenteng tanong ng dalaga, dahilan upang mapangiti si Azan ng napakaloko. "Your innocence makes me feel crazy." Sambit niya sa kanyang isipan at hinawi ang buhok ng dalaga. "Amanda, hindi kita kakatayin, pero mapapasigaw ka. Alam mo ba kung sa panong paraan kita gustong katayin? Gamit lang to." Dugtong niya sabay inilabas ang kanyang dila. "Dila?" Kunot noong tanong ni Amanda. "Ganyan ba kalakas yung dila mo? Nakakapatay ba yung dila?" Dugtong niya at halos mabaliw na ang binata sa kung paanong paraan niya ito ipapaliwanag sa inosenteng dalaga. "You know, Amanda, leave my room now. Bago pa ako magkamali sa'yo." Tanging sambit niya dito. Nang makalabas ang dalaga sa silid niya ay napabuntong hininga na lang ang binata at napahawak sa kanyang gitna. Ang bata pa talaga niya. But how the hell she have that kind of body? Sobrang nahubog na ang katawan niya sa murang edad. Ang hirap magpigil. Anya sa kanyang isipan at dahil wala siyang ibang masusuot at nagmamadali na rin siya ay napilitan siyang suotin yung mga may puntik-puntik. Nang makarating sa office niya agad na napansin ng kanyang sekretary ang puntik-puntik niyang damit. "Sir, bawas yung kapugian mo ngayon ah. Puno nang mansa yung damit mo." Anito sa kanya at kumiti lang ang binata. "Ganun talaga. Kailangan pa ng training ng bago kong kasambahay." Sagot niya dito. Habang nasa trabaho si Azan ay hindi na maalis sa kanyang isipan ang dalaga. Nagtataka siya kung bakit hindi marunong maglaba ang dalaga at pati sa pagluluto ng itlog ay nahihirapan ito. Saan kaya siya galing? Bakit parang ang inosente niya sa lahat ng gawain? Parang hindi siya anak mahirap. Meron siyang malambot at magandang balat. Parang alagang-alaga. Nakakapagtataka. Wika ni Azan sa kanyang isipan ngunit kalaunan ay hindi na rin niya inisip yun. Bata pa si Amanda at siguro ay marunong lang itong mag-alaga sa kanyang katawan at sarili kaya ganoon ito kakinis. Nang sumapit ang hapon ay agad nang umuwi si Azan sa sarili niyang resort. Ngunit pagkapasok niya pa lang sa loob ay nakita na niya ang dalaga na masayang nakaupo at nakangiti kasama ang hindi kilalang lalaki. Sa puntong yon ay agad na naningkit ang mga mata ni Azan. Hindi niya batid kung bakit siya naiinis na may kasamang iba ang dalaga. Pero isa lang ang sigurado siya. Ayaw niyang nadidikit ito sa ibang lalaki. Dahil sa inis ay kay laking inihakbang niya ang kanyang mga paa palapit sa mga ito. "Excuse me, pasensya na sa istorbo pero kailangan na niyang sumama sa akin." Singit nito sa dalawa at hindi man lang namalaya ni Amanda ang pagdating nito at basta na lang itong sumulpot. "But I'm still talking to her. Pwede bang mamaya na?" Pakiusap ng lalaki at nag-i-enjoy pa itong kasama ang dalaga. "Oo nga po, pwede po bang mamaya na? Tapos ko na rin pong gawin yung lahat. Wala na akong naiwang gawain sa araw na to." Sagot ng dalaga at naaaliw pa itong kausap ang isang binata nang pagdilatan siya ng mga mata ni Azan. "Kuya mo ako kaya dapat mo akong sundin." Sagot nito at nanlaki ang mga mata ng dalaga sa isinambit nito. "Kuya?" Nagtataka niyang wika dahil hindi niya maintindihan kung bakit bigla niyang naging kuya ang boss niya. Akmang magsasalita pa sana siya nang ibaling ni Azan ang kanyang atensyon sa isang binata. "Pasensya ka na talaga pero bilang kuya ng babaeng to, ay bawal mo na siyang makausap sa oras na to." Anya dito at mapaklang napangiti ang lalaki. "Ganun ba? Sige kuya,
Bukas na lang po kami ulit mag-uusap. Sagot ng binata at mas nanulis ang mga mata ni Azan dahil may nabuong plano na pala ito para sa dalaga kinabukasan. Gusto niya itong pagbawalang makipagkita sa dalaga pero palagay niya ay masyado na siyang bastos kapag ginawa niya yon. Nang makaalis na ang lalaki, hinila ni Azan ang dalaga papasok sa elevator. Habang nasa loob sila ng elevator ay walang nagsalita sa kanilang dalawa. Hanggang sa narating na nila ang 6th floor at hindi na napigilan ng dalaga ang magtanong. Sir Azan, bakit ka po nagpanggap na kuya ko sa harapan ng binata kanina? Tanong niya dito. Because I want more authority sa buhay mo. You're just a kid, a 17-year-old kid. Ayokong nilalapit-lapitan ka lang ng kung sino-sinong mga lalaki dyan, sa paligid, lalo na sa mga lalaking may mga binabalak. Alam na alam ko mga galawan nila, kaya gusto kong lumayo ka sa kanila. Rason niya kahit na ang totoo, hindi niya rin magawang maintindihan ng kanyang sarili kung bakit ganun siya kadamot pagdating sa dalaga. Wala naman po siyang masamang balak eh, nakikipagkaibigan lang naman yung tao. Wika niya sa binata. Lalaki ako, Amanda. Isang titig ko lang sa mga lalaki ay kilala ko na agad kung ano ang pakay nila. Kaya ikaw, huwag ka masyadong makikipagkaibigan sa mga lalaki. Mas mabuting ako lang palagi yung kasama mo. Maliwanag ba? Anya dito at ikinataas ng kilay ni Amanda. Gayunpaman ay hindi na siya sumagot pa. Kinaumagahan ay maaga na namang umalis si Azan sa resort. Bago nilisan ang resort ay kumatok muna siya sa silid ng dalaga. Agad naman siyang pinagbuksan ito. Amanda, pwede kang lumabas at makipag-usap sa iba. Huwag lang sa mga lalaki. Sumama ka na lang kaya sa akin sa office. Suggestion ng binata at tila parang ayaw niyang mahiwalay ito sa paningin niya. Grabe naman ako makabakod. May gusto ba ako sa batang to? Nagtatakang tanong ni Azan sa kanyang isipan at napakamot ng kanyang ulo. Hindi na po, dito na lang po ako. Sagot ni Amanda at hindi na rin nagpumilit ang binata at agad na itong nagpaalam sa dalaga. Nang mapag-isa si Amanda ay nakaramdam siya ng pagkabagot. Inihilata niya ang kanyang katawan sa kama nang bigla siyang nakatanggap ng tawag. Sinilip niya ang kanyang phone at doon ay nakita niya na ang ama pala niya ang tumatawag. Matagal niyang tinitigan ang tawag nito. Miss na niya ang kanyang ama ngunit ayaw niya itong makausap dahil masama pa rin ang kanyang loob para dito. Kalaunan ay hindi niya ito matiis at sinagot ang tawag. Umaasa na baka nagbago na ang pasya nito. Dad? Nangungulilang bungad niya dito. Where are you, anak? What the? Halos mamatay na ako kakaisip kung nasang ka. I can't sleep properly dahil sa pag-iisip sa'yo. Please, anak. Please go home. I need you here. I need you to settle thing with your future husband. Palagi kanyang tinatanong sa akin kung bumalik ka na dahil... Anito habang nagsasalita ang ama ay nasaktan na lamang ang damdamin ng dalaga. Hindi pa rin pala nagbagong isip mo, Papa. Sarili mo lang yung iniisip mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na ayaw kong magpakasal sa lalaking gusto mo para sa akin? Kung gusto mo siya, ikaw na lang yung magpakasal sa lalaking yan. Galit niyang bigkas dito sabay patak ng kanyang mga luha at binabaan ito ng tawag. Nang maibaba ang tawag ay agad na sumalampak ito sa kama at umiyak ng umiyak. Gusto na sana niyang umuwi at yakapin ang kanyang ama. Ngunit ganun pa rin pala ito. Mas mahal pa rin ito ang kanyang kayamanan kesa sa sariling anak. Nang mapagod kakaiyak, ay naisipan ni Amanda na bumangon sa kanyang kama at hinayaan ang kanyang mga paa na kung saan siya nito anurin. Kalaunan ay napadpad siya sa dalampasigan ng resort. Umupo siya sa dalampasigan at nilasap ang sariwang hangin at tanawin nang biglang may lumapit sa kanyang isang lalaki. Can I sit with you? Wala ba yung kuya mo? Wika ng lalaki at nagangat ng tingin ng dalaga. Pwede naman, sagot niya dito at umupo ang lalaki sa kanyang tabi. Ang sungit ng kuya mo, no? Overprotective sa'yo. Parang ayaw kanyang palapitan sa ibang lalaki. Ganun ba talaga ang kuya mo simula pa nun? Parang boyfriend mo kung umasta. Usisa nito at napangiwi ang dalaga. Hindi ko naman siya kuya eh. Ewan ko nga kung bakit ganun siya sa akin ngayon. Nung nakalipas nga, ulang na lang itaboy niya ako. Anya sa kanyang isipan at bumuntong hininga bago sumagot. Oo, ganun talaga yung kuya ko simula pa noon. Pagsisinungaling niya dito at nakipagkwentuhan pa sa lalaki hanggang sa nagtawanan na silang dalawa.
Habang sa kabilang banda naman ay kakarating lamang ni Azan sa resort. At matapos pumasok sa kanyang silid ay agad siyang dumiretso sa kwarto ni Amanda. Ngunit hindi niya ito natagpuan, kaya hinanap niya ito. Naglilibot-libot siya sa resort at doon ay malayo pa lang ay tanaw na niya ang dalaga na malayang tumatawa kasama ang ibang lalaki. Agad na uminit ang ulo ni Azan na tila ba ay selos na selos siya sa lalaking kasama ni Amanda. Kaya naman mabilis niya itong nilapitan. "Time's up! Tara na!" Strikto niyang sambit sabay hinawakan ang kamay ng dalaga at inalalayan nitong makatayo. Gulat man ay napasunod na lamang ang dalaga dahil basta-basta na lang sumusulpot ang binata mula sa kung saan. "Pero nag-uusap pa kami," wika ni Amanda dito at nais pa sana niyang magsalita subalit ang mga mata ni Azan ay tila nanlalamon na ng buhay. "Excuse me kuya, masaya kasing kausap si Amanda. I understand na strikto kang kapatid pero can I talk to her again?" Masuyo nitong tanong sa binata. "Hindi," matigas nitong tutol. "Hindi mo na sa makakausap dahil babalik na kami sa hasyenda at wag mo na ring ilapit yung sarili mo sa kapatid ko." Dugtong niya sabay hila sa dalaga pabalik sa kwarto nito. Nang makabalik sa silid ay tila batang nakaupo ngayon si Amanda sa kama na kailangang magpaliwanag sa tatay niya. "Diba sinabi ko wag kang lalapit sa kahit na sinong lalaki? Utos ko yun kaya dapat mong sundin." Strikto nitong sabi at taas kilay siyang sinagot ng dalaga. "At kailan pa kasi naging bawal para sa akin na makipag-usap sa ibang lalaki? Ang alam ko lang ay nagtatrabaho ako para pagsilbihan ka. At hindi para pagbawalan mo na para kang spy ko. Ano bang meron at ayaw mo akong makitang nakikipag-usap sa iba? Nagsiselos ka ba?" Habas ng kanyang dila at biglang natahimik ang binata at naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa. Dahil sa nakakabinging katahimikan na hindi tuloy maiwasan ni Amanda ang kabahan, nang hawakan ni Azan ang kanyang baba at pinatingala ito sa kanya. "Amanda, let me introduce myself to you. I'm Azan Montefalco, and a certified womanizer. Alam mo ba kung bakit sa una ay ayaw kitang maging parte ng buhay ko? Yun ay dahil you catch my attention." Malakarisma nitong wika habang malagkit na nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ang mga titig ni Azan ay may lagkit at kay init, habang ang puso ni Amanda ay tila may kumakawalang kabayo sa lakas ng pagkabog nito. Nais niyang iwasan ang mapanghamong mga titig ng binata, ngunit ayaw sumunod ng kanyang leeg at nanatiling nakapako ang kanyang mga mata sa mga mata nito. "Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin," anya sa nanginginig na boses. "Really? Then let me tell you about it. I like girls, Amanda. But you're different. I like every inch of your body. I want to taste you. My hands wants to touch you, like my very own pillow. I want to hear some sound from your mouth. I want you to scream my name." Anya sa dalaga ngunit kumunot ang mga noo nito at nagtataka sa kung anong ibig niyang sabihin. "You want me to scream your name?" Gunot noon itong tanong at tumango ang binata bilang tugon. "At bakit naman? Hindi naman ako fan mo, bakit ko naman gagawin yun?" Dugtong niya at ang mapangakit na mata ni Azan ay biglang nawala. Ano bang aasahan niya sa isang inosenteng bata? What a brat. That's why I hate kids for this kind of conversation. Dismayado niyang sambit at napamewang pa. "I have question for you, Amanda. Nahalikan ka na ba?" "Oo naman. First kiss ko yung mama ko at saka papa ko. Ba't mo naman natanong?" Inosente pa rin itong sagot. Dahil sa walang kaalaman si Amanda ay sumuko na ng kusa si Azan. "How old are you again, Amanda?" 17. Mag-i-18 na ako sa loob ng isang buwan." Sagot niya dito at isang malisyosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Azan. "Then I will wait for your 18. Gonna teach you something." Pilyo nitong wika at tinalikuran na ang dalaga. Wait. Pack your things dahil babalik na tayo sa hasyenda." Utos niya sa dalaga na siyang pinagtaka naman ito. "Agad-agad? Di ba 1 week tayo dito? 4 na araw pa lang tayo dito eh." "Uuwi tayo ng mas maaga dahil may asungot ditong umaaligid sa'yo. Naiinis ako." Maikli nitong sagot sa dalaga. Nagtataka man ay agad na lamang niyang sinunod ang kanyang boss.
Sa daan pauwing hasyenda ay muling nakatulog ang dalaga, habang si Azan naman ay panay ang kanyang pagsulyap kay Amanda. Marami ng mga babae ang dumaan sa kanyang tinik, pero kakaibang babae si Amanda. May kung ano dito na umaakit sa kanya sa likod ng inosente nitong mukha. Sa loob ng mahabang biyahe ay narating na ng dalawang hasyenda at masaya silang sinalubong ni Kran at ng iba pang kasambahay. Azan, napaaga at ang uwi mo. Don't tell me, mas excited ka pa sa akin ako yung ikakasal sa kaibigan mo. O baka naman may bala kang pigilan ng kasal namin. Pagbibiro nito sa kambal, ngunit dinaanan lamang siya ni Azan. Bilisan mong magpakasal dahil baka unahan pa kita. May kabuluhan itong sagot dahilan upang habulin siya ni Kran. Hey, what do you mean? Don't tell me, tama yung kutob ko. May gusto ka ba sa personal maid mo, Azan? Gulantang na wika ni Kran at tila ba ay siguradong sigurado siya sa kanyang sinasabi. Talagang kambal nga kita, Kran. Oh my God! May nangyari na ba sa inyo? Wala pa. She's so damn innocent. But when she turns 18, I will make her mine. Sagot niya sa kambal at napaatras si Kran. Oh, this year is mine, Azan. Huwag kang makipag-double wedding sa akin, binabalaan kita. Wika ni Kran at tumawa na lamang si Azan sa kapatid at bahagya pa silang nagkwentuhan. Habang sa kabilang banda naman ay abala si Amanda kasama ang kanyang yaya Feli sa kusina. Anak, pasensya ka na pero abala ko ha. Pwede ba kitang utusan? Doon sa likod ng bahay ay may kalamansing nakatanim. Pwede bang kuhanan mo ako doon? Masuyong wika ng ginang at agad naman itong sinunod ng dalaga. Nang makarating si Amanda sa puno ay nagkaroon lang siya ng problema dahil ang taas ng kalamansi at hindi niya ito maabot. Mula sa hindi kalayuan ay natatanaw niya si Kran at nagpasya siyang lapitan nito upang hinga ng tulong. Sir Kran, pwede po bang tulungan mo kung kuhanin yung bunga ng kalamansi? Masyado kasing mataas hindi ko kayang abutin. Masuyo niyang pakiusap dito subalit imbis na tulungan ang dalaga ay isang pilyong ideya ang pumasok sa ulo ni Kran at nais niyang makita kung anong katangian ang nagustuhan ng kakambal sa dalaga. Amanda, bakit kaya hindi mo gawa ng paraan? Alam mo na, ikakasal na ako at baka magselos yung magiging asawa ko kung tutulungan kita at baka hindi pa matuloy yung kasal ko. Pasensya ka na Amanda pero hindi kita matutulungan. Tanggi niya dito. Hindi naman na sumama ang loob ni Amanda sa naging sagot ni Kran at naiintindihan niya ito. Kaya naman ay nag-isip siya ng paraan at nakita niya ang isang matulis na patalim dahil doon ay isang matalinong ideya ang nabuo sa kanyang utak. Habang sa kabilang banda naman ay nagtataka na si Manang Feli kung bakit matagal bago bumalik ang dalaga. Kalamansi lang naman yung inutos niya. Amanda anak, bilisan mo dyan! Kailangan ko na ng kalamansi! Sigaw ni Manang Feli. At dinig na dinig ito ni Amanda. Saglit lang po, matatapos na din po. Sigaw niya at hindi nagtagal ay pumasok na siya sa loob ng mansyon na may bitbit na maraming kalamansi. Ito na po yung kalamansi. Masaya niyang wika sa ginang. Ay salamat naman. Bigkas ng ginang sabay lingon sa dalaga. At sa kanyang paglingon ay nalula siya sa kanyang nakita dahil puno ng damit ang dalaga ng maraming kalamansi. Anak, bakit ang dami mong kalamansi? Saan mo kinuha ang mga yan? Gulantang nitong tanong habang si Amanda naman ay masaya pa rin dahil sa marami siyang kalamansing dala. Sa puno po. Sabi kasi ni Sir Kran gawan ko ng paraan. Kaya ayun, ginawan ko ng paraan. Paliwanag niya dito at mas lalong kinabahan ang ginang. At anong paraan naman yon anak? Tanong niya at hindi na niya hinintay na makasagot ang dalaga. At dali-dali siyang pumunta sa likod ng bahay. Pagkarating doon ay bumalandra sa kanyang mga mata ang puno ng kalamansi na humahandusay na sa lupa at halos wala ng bunga. Anak, anong ginawa mo? Ba't mo pinutol? Alam mo bang si Azan ang nagtanim nito? Nababahalang wika ng ginang dahil hinintay pa ito ng binata na mamunga sa loob ng 5 taon. Matapos ng natunghayan ay nabahala ang ginang, ngunit ang nangyari ay hindi na maitatago ng matagal sa binata at agad din itong nalaman yung nangyari. At ngayon, kasalukuyang nakaupo ang dalaga sa kama habang nakatayo sa kanyang harapan ang binata.
Did you know na inalagaan ko ang punong yun sa loob ng mahabang panahon, Amanda? It was its first time na namunga. Pero pinutol mo na. What comes to your mind para gawin yun, ha? Mariin niyang tanong sa dalaga habang hinihintay ang sagot nito. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung paano kumuha ng bunga ng kalamansi. Minsan kasi hindi ako nakaakyat ng puno. Hindi ko kasi naranasan yung ganun. Sabi din kasi ni Kran ay gawan ko ng paraan kaya yun yung ginawa ko. Paliwanag niya dito. Hindi mo alam paano umakyat ng puno? Pero alam mo kung paano magputol ng puno. Anong klaseng paliwanag yan, Amanda? Hindi naman ako marunong magputol ng puno. Nakikita ko lang sa mga tauhan dito sa hasyenda na yun yung gamit nila kaya ginaya ko. Paliwanag niya dito at bumuntong hininga ang binata. Okay, I will just let this pass this time. But next time, Amanda, maniningil na ako and I don't even care kung bata ka pa lang. Banta nito bago nilisan ang silid. Matapos ng pagkikipag-usap sa dalaga ay kasalukuyang mag-isa ngayon sa balkonahe si Azan. Habang iniinom ang kanyang wine. She doesn't know how to even cook eggs. Doesn't know how to wash clothes. And now, she doesn't even know how to climb trees. Ang sabi taga-probinsya siya at mahirap na pamilya. But how the hell she doesn't know these simple things? Ang mga palad niya ay mukhang hindi pagod kagaya ng mga alam kong galing probinsya. Bakit parang wala siyang kaalam-alam? Mahirap ba talagang pamilya niya? Hindi ako naniniwala, Amanda. Who the hell are you? Ano bang pamilya ang meron ka? Wika niya sa kanyang isipan habang pinagdududahan ng katauhan ng dalaga. Sa kanyang pagdududa ukol sa tunay na katauhan ni Amanda, ay nagpasya siyang paimbestigahan ng dalaga sa kanyang private investigator. Hindi nagtagal ay nilamon na ng kalasingan ang binata. Pabalik na ito sa kanyang silid nang makita niya ang dalagang papasok din sa silid nito. Amanda, wait. Malabrus ko niyang sambit na napalingon naman ang dalaga dito. May ipag-uutos po ba kayo, Sir Azan? Tanong niya sa binata at tilapitan siya nito. Habang si Azan naman ay agad na natuon ang kanyang mga mata sa lantad na balat ng dalaga at mabilis siyang nakaramdam ng pag-init ng kanyang katawan. Are you trying to seduce me, young woman? Showing some skin in front of me is not a good idea. Nagiinit na sambit nito tsaka nilapitan ng dalaga. Habang si Amanda naman ay napasinghap na lamang nang tumapat ang binata sa kanya at sobrang lapit na nito sa katawan niya at kulang na lang ay dikit nito ang katawan nito sa kanya. Sir Azan, lasing ka po yata? Tsaka sobrang lapit mo na po sa akin. Pwede po bang dumistansya kayo kahit konti? Masuyo niyang dugtong habang nananatiling nakapako ang kanyang mga mata sa dibdib ng binata. Nakabukas ang ilang butones nito at dahil doon ay malinaw na malinaw niyang nakikita ang maganda nitong dibdib. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ni Azan ang paglunok ng mga laway ni Amanda habang nakatitig sa kanyang dibdib at isang isi ang gumuhit sa labi nito. Do you like it? Do you want to touch it? I will let you have it, if you want. Hamon ito sa dalaga na may pilyong ngiti sa mga labi. Ha? Hindi po, Sir Azan. Magpahinga ka na po at matulog ka na. Lasing ka na po kasi. Kinakabahan niyang sambit at napasinghap na lamang siya ng kabigi ng binata ang kanyang bewang. At ngayon ay tinapat pa nito ang mukha nito sa kanyang mukha. Nahuli kita. You like to look at it, Amanda. Kung gusto mo, I can show you more. Pang-uudyok niya sa dalaga. At batid ni Amanda nagawa lang ito ng kalasingan ng binata. Sir Azan, lasing ka lang po kaya matulog ka na. Bukas, wala na po yung kabaliwan niyo. Saad niya dito at nagkasalubong ang dalawang kilay ng binata. Kabaliwan? Do you think kabaliwan lang yung ginagawa ko? Alam mo bang ilang ulit ko nang pinipigilan yung sarili ko dahil bata ka pa lang? Amanda, I never get this patience sa ibang babae. Hindi ko ugaling maghintay. Anya sa dalaga at hinawakan ang baba nito. What do you think about me, Amanda? Anong nakikita mo sa akin? Gusto mo rin ba ako? Seryoso niyang tanong sa dalaga at napatitig naman ito sa mukha ni Azan.
Gwapo ka, makisig, at kahit sinong babae ay pwede kang magustuhan, Sir Azan. Sagot niya dito at maging siya ay may pagtatangi sa binata. Subalit ang pagtatangi na yon ay mananatiling hindi pwede dahil nakatakda na siyang ikasal sa ibang lalaki. Does that include yourself, Amanda? Anito, at ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibang lugar. Hindi ko alam. At kung ang sagot ko ay oo, hindi rin ako pwede. Hindi ako para sa iyo, Sir Azan. Sagot niya at pinihit ng binata ang kanyang mukha at masinsinang tinitigan ito sa mga mata. Bakit hindi ako pwede para sa iyo? May lihim ka, diba? Sino ka ba talaga, Amanda? Pakiramdam ko hindi ka naman anak mahirap. At sa likod ng maganda mong mukha ay may lihim kang itinatago. Amanda, ikaw pa lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng ganito. Kapag gusto ko ng babae, hindi ko na pinaghihintay yung sarili ko. Pero eto ka, pinaghintay mo ko ng gusto. Para sabihin sa'yo, Amanda, gusto kita mula ulo hanggang paa. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na hindi ako pwede sa'yo? Bakit, Amanda? Kung ngayon pa lang ay pwede na kitang markahan bilang akin at pag-aari ko. Wika niya sa dalaga at agad namang sinakop ang mga labi nito. Bawat pagsalakay ay hindi matinag at hindi mapigilan. Kahit anong tulak ng dalaga sa binata ay hindi ito nakikinig na para bang walang silbi ang kanyang lakas sa lakas nito. Oo, at may gusto siya sa binata. Ngunit ibang pagkagusto niya sa pagkagusto nito sa kanya. Gusto niya si Azan bilang lalaki niya sa habang buhay. Ngunit kabaliktaran nito kay Azan. Tila parang gusto lang siya nito sa laman ng katawan. Gayunpaman, ang init ng halik ay hindi magawang awatin at pigilan. At unti-unting sumuko ang kanyang lakas sa binata. At dahan-dahang tinanggap ang bawat halik nito. Ganito pala ang lasa ng unang halik. Kay tamis. At kay sarap kapag mula ito sa taong gusto mo. Anya sa kanyang isipan. Kasunod nun ay binuhat siya ng binata papasok sa silid nito at doon nila isinuko ang katawan sa isa't isa. Sa gitna ng hating gabi, matapos ng mainit na pag-iisa, ay nagising si Azan. Lumingon siya sa kanyang gilid at natunghayan ang ganda ng dalaga. At isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi at maingat na kinuha ang konting hibla ng buhok nito at inamoy. Amanda, I think I do love you. Hindi lang ito basta libog lang. Hindi lang ito basta pagnanais. I think it's more than that. My heart beats so fast kapag kasama kita. Masaya ako when I'm with you. Ibang-iba sa mga babaeng una ko nakasama. Ngayon ko lang napatunayan na walang pinipiling lugar at katauhan ng pagmamahal. Kusang titibok at titino yung puso kapag nakatagpo na ito ng taong tunay na mamahalin. And for me, it's you, Amanda. But right now, I'm loving a woman that I don't know. But I don't care about that anymore. All I know is you're the woman I want to love for the rest of my life. Kung pwede nga lang unahan ko sa pagpapakasal si Kran ay gagawin ko. Anya sa kanyang isipan at pasimpleng umiti at ginawaran ng matamis na halik sa noo ang dalaga. Kinaumagahan ay maagang iminulat ni Amanda ang kanyang mga mata. Akmang tatayo na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan. Naging alerto si Amanda na makita niyang si Azan ito. Binalot niya ng todo ang kanyang kabuuan ng makapal na kumot at tila konting hangin ay hindi makalusot sa higpit ng kanyang pagkakatakip. Kahit may nangyari na sa kanila ng binata, ay nahihiya pa rin siyang ipakita ang kanyang katawan dito. Huwag mo nang takpan yan. Nakita ko na yan lahat kagabi. Gising sambit niya sa dalaga at tumabi dito. You don't have to force yourself na tumayo. Alam kong masakit. Mapaglaro nitong sambit habang si Amanda naman ay nahihiya sa kanyang naririnig dahil alam niya kung ano ang sinasabi nito. Take a rest. I can take care of you, my love. Dugtong nito at niyakap ang dalaga. Subalit sa kanyang pagyakap ay naramdaman niya ang mainit nitong balat, dahilan upang maalarma siya. May lagnat ka? Nag-aalala nitong sambit at agad na kinapa ang noo ng dalaga. Wala akong lagnat. Medyo mabigat lang yung ulo ko at masakit yung buong katawan ko. At
Anya, at hindi na niya nagawang sabihin ang nais niyang sabihin nang biglang tumayo ang binata. Dito ka lang, and wait for me here. Saad nito at agad na nilisan yung kwarto. Habang si Amanda naman ay nagtataka kung ano ang gagawin ng binata. Hindi nagtagal ay bumalik si Azan sa kanyang silid na may dalang isang mangkok ng lugaw at isang libro. Ibinaba muna nito ang mangkok sa isang mesa at binasa ang isang pahina ng libro. Ganun pala. Naiintindihan ko na. Misteryosong sambit ni Azan habang titig na titig sa libro. Sir Azan, ano bang ginagawa mo? At para saan naman yung libro na yan? Usisa ng dalaga dahil tila parang baliw si Azan habang kaharap ang libro nito. Eto. Ito yung libro na naglalahad kung paano alagaan ng babae. Nakasulat din dito kung paano alagaan ng babaeng first-timer. Sabi dito, kapag nagkalagnat ang babae sa loob ng isang gabi ay dapat papahingahin at huwag galawin ulit. Sayang nga Gusto ko pa sana ng isa pa. Pilyo nitong bigkas at namula naman ang pisngi ng dalaga. Dahil sa pamumulang yon ay natawa ang binata. Biro lang. Pero totoo yon. Ang kaso, mas mahalaga ka ngayon para sa akin. Kaya aalagaan kita ayon sa libro na to. Pasensya ka na, mahilig ako sa babae pero wala ako masyadong alam tungkol sa kanila. Kaya gusto kong matuto muna sa libro na to kung paano kaalagaan ng tama. Dugtong niya at naantig ang puso ni Amanda sa binata. Ngayon lang siya nakakilala ng lalaking interesadong malaman ng tungkol sa mga babae. Dahil doon ay mas nakuhulog ang kanyang loob dito. Sa buong araw na yon ay walang ginawa si Azan kundi alagaan ang dalaga. Hindi niya ito iniwan hanggang sa hindi humupa ang lagnat nito. At ngayon ay kasalukuyang nakaupo si Azan sa balkonahe ng kanilang mansyon habang binabasa pa rin ang libro ukol sa isang babae. Akin na yan, Azan! Patingin! Pang-aalibadbad pa ni Kran sa kambal sabay inagaw ang librong hawak nito. Ano to? Libro tungkol sa mga babae? Saad nito at bahagyang binasa ang isang pahina. Azan, kailan ka pa naging interesado sa librong to? Ang alam ko mahilig ka lang sa kama, hindi sa libro. Sabihin mo nga sa akin, may nangyari na ba sa inyo ni Amanda? Osyoso nito at hindi agad nakasagot si Azan sa tanong ng kambal. Don't tell me meron na nga. Azan, 17 pa lang yun. Alam ko, pero hindi ko na napigilan Pero mag-18 na naman siya kaya pwede na rin yun. Ikaw bilisan mong magpapakasal dahil baka unahan pa kita. Banta nito sa kakambal at tumawa si Kran ng napakalakas. Lumipas ang ilang araw ay sumapit na ang araw ng kasal ni Kran at Lovie. Lahat ng tao ay masaya para sa dalawa. Matapos ng pagsasaya, ay agad na lumipad ang bagong mag-asawa sa Amerika upang doon ganapin ang kanilang honeymoon. Habang si Azan at Amanda naman ay bumalik na sa syudad para sa mga natambak na trabaho ng binata. At ngayon ay kasalukuyang nasa resort si Amanda habang hinihintay si Azan na makabalik nang makarinig siya ng isang pagkatok. Si Azan ata to. Masaya at excited niyang wika habang nasasabik na muling makita ang binata. Ngunit sa pagbukas ng pintuan ay hindi si Azan ang kanyang nakita. Who the hell are you? Malditang tanong ng babae habang taas-baba ang tingin nito sa kanya. Ako? Yes, you! Who the hell are you at bakit ka nandito sa loob ng pamamahay ni Azan ko, ha? Are you his new maid? Malditang tanong nito at napayuko ang dalaga. Azan ko? Tinawag niyang Azan ko si Azan? Sino ba ang babaeng to sa buhay niya? Tanong niya sa kanyang isipan at hindi alam kung paano niya ipapakilala ang kanyang sarili. Hindi rin naman niya matatawag na boyfriend din niya si Azan dahil hindi naman siya nito niligawan. At basta na lamang may nangyari sa kanilang dalawa. At kahit na may pagkakaintindihan na sila ng binata ay ni minsan hindi pa ito nagsasabing mahal siya nito. Oo, maid niya ako. Anya sa dalaga at tumaas ang kilay nito. Okay, maid. I want you out of his room at gusto kong ako ang maghihintay sa kanya dito. Mataray nitong utos at agad itong sinunod ng dalaga. Sige po, ma'am. Sagot niya dito habang pinipigilang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang makalabas ng silid ni Azan ay sakto namang dumating ang binata. Amanda, saan ka pupunta? Takang tanong nito sa napayukong dalaga.
Are you crying? Hindi ako umiiyak. Puntahan mo na yung girlfriend mo. Hinihintay ka niya. Anya dito habang nananatiling nakayuko. Girlfriend? Wala akong girlfriend, Amanda. Wala akong pakialam sa mga paliwanag mo. Puntahan mo na yung girlfriend mo. Sagot niya sa gumagaralgal na tinig at agad na tinalikuran yung binata. Dahil sa hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Amanda, ay pumasok si Azan sa kanyang kwarto at doon niya nasilayan si Bea, ang isa sa mga babae niya noon. Bea? Yes, it's me, babe. Maligayang sagot ng babae at agad na yumakap ito sa binata. Ngunit imbis na yakapin ay kinalas lang ni Azan ang mga braso mula sa kanyang katawan. Anong sinabi mo kay Amanda, Bea? Anong ginagawa mo dito? We are long done. Hindi naging tayo at walang tayo. Galit niyang wika sa babae at bahagyang nagtalo ang mga ito. Habang sa kabilang banda naman ay hindi magawang pigilan ni Amanda ang pag-iyak. Hindi siya girlfriend ni Azan, ngunit labis siyang nasasaktan. Mahal niya ang binata ngunit wala siyang karapatan na angkinin ang buong puso nito dahil hindi niya ito pag-aari at wala silang label. Sa gitna ng kanyang pag-iyak ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Bago sagutin ang tawag nito ay pinakalma muna niya ang kanyang sarili. Yes, Papa? Anak, please go home. Kailangan na kailangan kita, anak. Kaya gusto kitang ipakasal sa kapwa natin negosyante ay gusto ko lang palakasin ang kumpanya natin upang masiguro ko na kahit wala na ako sa mundong to, ay may matitira pa rin sa'yo. Anak, patawarin mo ko. Hindi na kita pipilitin na magpakasal sa lalaking yun. Umuwi ka lang. Pakiusap sa kanya ng kanyang ama at pinatigas niya ang kanyang mukha. Tuloy ang kasal, Papa. Uuwi po ako. Anya at hindi na nag-isip pa ng matino. Sa ngayon ay mas nangingibabaw ang sakit sa kanyang puso. Para sa kanya ay anong pinagkaiba ng ikasal sa lalaking hindi niya mahal sa sitwasyon niya ngayon. Mahal nga niya ang binata ngunit hindi naman siya nito mahal at palagay niya ay hindi nito magagawang mahalin siya. Pinahid ni Amanda ang mga luha mula sa kanyang mga mata at nagpa siyang lisanin ng kanyang silid. Bago tuluyang umalis ay sumulyap muna siya sa silid ng binata at nanatili itong nakasarado. Sa palagay niya ay nag-e-enjoy na ito sa piling ng ibang katawan. Masakit man para kay Amanda ang lahat ay kailangan niyang umalis upang maibsan ang kirot na kanyang natatamasa. Ganun pala ang pakiramdam ng unang pagmamahal, kay sakit at kay hapdi. Nang matapos tulukan ni Azan ang lahat sa babaeng si Bea, ay agad niyang pinuntahan ng silid ni Amanda upang magpaliwanag. Ngunit wala na ang dalaga doon. Wala na rin ang ibang gamit nito. Dahil doon ay hindi mapakali ang binata at hinanap niya sa buong resort ang dalaga. Ngunit hindi na niya ito makita. Sinubukan na rin niya itong tawagan ngunit hindi na ito makontak. Damn it! Damn! Where did you go, Amanda? Where the hell are you? Nag-aalala nitong sambit sabay sa bunot ng kanyang sariling buhok at gulong-gulong kanyang utak kung saan ba niya maaaring hanapin ang dalaga. Binaybay ni Azan ang daan sa kahit saan, ngunit hindi na niya mahagila pa ang dalaga. Tinawagan na din niya ang kanyang private investigator, ngunit wala pa rin itong nakakalap tungkol sa dalaga. Ang isipan ni Azan, maging ang kanyang puso, ay nalulunod sa panlulumo at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyaring masama sa dalaga. At ang huli niyang pag-asa kung saan niya maaaring makita ang dalaga ay sa hasyenda. Kaagad siyang umuwi doon pero wala din doon ang dalaga. Sa sobrang pag-aalala ay hindi na siya halos makausap ng kanyang mga kasambahay. At ngayon ay kasalukuyang malayo ang tingin ni Azan sa kawalan nang lapitan siya ni Manang Feli. Anak, Azan, maaari ba kitang makausap? Masuyo nitong tanong sa binata at magalang itong humarap sa kanya. Tungkol po saan, Manang Feli? Tungkol kay Amanda. Sa problema mo ay pwede kitang tulungan. Pero gusto ko munang tanungin ka. Mahal mo ba si Amanda? Malinis ba ang pakay mo sa kanya? Seryoso nitong tanong at maluhaluhang sumagot ang binata. Dala na rin ang pangungulila sa dalaga. I love her, Manang Feli. I love her with all my heart. Kilala mo ko, Manang. Isa akong dakilang playboy.
At nakita mo kung gaano ako lumaki. Nakikita mo rin na hindi ako nagkaganito dahil lang sa isang babae. Manang Feli, I love her so much. Mababaliw ako kung hindi ko siya makita. I am willing to do everything, Manang. Makita ko lang siya. Hindi ko nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal pero pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Bumalik lang siya sa akin, Manang. Maraming babaeng gusto akong baguhin. Pero binago ko ang sarili ko para sa kanya. Please, Manang. Help me. Sabihin niyo po kung saan ko siya makikita. Buong puso niyang wika sa ginang at napangiti ito sa mga isiniwalat niya. Masaya ako sa mga narinig ko, anak. Naging yaya ko ni Amanda, kaya alam ko ang buong detalye ng buhay niya. Yaya? Hindi siya ordinaryong dalaga, Azan. Si Amanda ay anak ng isa sa pinakamayamang tao dito sa bansa. At ngayon, nakatakda siyang ikasal sa isang bilyonaryo pagkatapos niyang mag-18. Hindi madaling bawiin si Amanda, anak. Nag-18 na siya kahapon. Kaya ang kasal niya ay bukas na. Huli na ang lahat para sa'yo. Ang magagawa mo lang ay ang pigilan ng kasal nilang dalawa bukas. Maliban na lang kung may iba ka pang planong naiisip. Sambit ng ginang at agad nang nag-isip si Aza ng maaari niyang gawin. Kinabukasan sa araw ng kasal ni Amanda, sa lalaking hindi nito kilala ay maluha-luha niyang inihakbang ang kanyang mga paa. Palapit dito, dahil sa nagsusumamo ang kanyang pusong may ibang iniibig. Hinihiling niya na kung ikakasal man siya ngayon ay sana sa taong mahal niya. At walang iba kundi si Azan. Habang papalapit siya sa kanyang groom ay ang mukha ni Azan ang kanyang nakikita. Bawat paghakbang ng kanyang mga paa ay kay bigat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil tanging si Azan lamang ang ginuguhit ng kanyang imahinasyon. Ngunit habang papalapit siya ng papalapit sa kanyang groom, ay nagtaka siya dahil tila hindi na ito imahinasyon pa. Azan? Gulantang niyang bigkas at napatigil sa kanyang paglalakad. Nilapitan naman siya ng binata at nang mapagtantong si Azan talaga ang binata ay tumakbo palabas ng simbahan si Amanda. Oo, mahal niya ito pero hindi pa niya nakakalimutan ang mga nangyari noong huli silang nagkasama. Amanda! Let me explain! Amanda! Sigaw ni Azan at lahat ng taong nasa loob ng simbahan ay nabahala na dahil baka wala ng kasalan ang magaganap. Amanda! Pakinggan mo naman ako! Dugtong niya nang maabutan ng dalaga sa labas ng simbahan. Pakinggan? Sige, magpaliwanag ka. Ano bang sasabihin mo sa akin matapos ng lahat ng yon, Azan? Ipinagkatiwala ko sa iyo yung puso ko. Ang katawan ko kahit binalaan na ako ni Yaya Feli tungkol sa iyo pero hindi ako nakinig. Mas nakinig ako sa puso ko. Pero sinaktan mo lang ako. Alam ko naman na wala akong karapatan na masaktan eh. Dahil wala namang tayo. Wala namang tayo. Wika nito't hinawakan ng binata ang kanyang dalawang kamay. Listen, Amanda. I'm sorry. Patawad kung hindi ako naging malinaw tungkol sa nararamdaman ko sa'yo. Akala ko kasi, kung may pagkakaintindihan na tayo, hindi ko na kailangang sabihin na mahal kita. Kailangan yun, Azan. Para alam ko kung saan ako lulugar. Mahal kita, Amanda. Mahal kita. Mahal mo ko pero may ibang babae ka pa. Anong klaseng pagmamahal yun, Azan? Wala akong iba. Kung si Bea ang ibig mong sabihin, nagkakamali ka. Wala kaming relasyon. Naging isa siya sa mga babae ko pero walang kami. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Lumuhod man ako ngayon, paniwalaan mo lang ako, gagawin ko. Amanda, hindi ako nagbibiro tungkol dito. Mahal kita. Kaya sinulot na kita sa papakasalan mo. Wala akong tulog, makausap ko lang yung papa mo. Mahirap pero nagsikap ako. Tinanggap ko lahat ng suntok niya sa akin. Mapapayag ko lang siya sa gusto kong mangyari. Anya sa dalaga at napakunot ang noo nito. Si Papa? Kinausap mo si Papa? Oo. Nagmakaawa ako sa kanya at pinilit ko sang sa akin ka na ipakasal. Inalok ko din siya na sa akin na makipagsosyo. Sinabi ko lahat ng nangyari, pati na yung kasalanan ko sa'yo. Nung nalaman niyang umiyak ka dahil sa akin ay binugbog niya ako ng todo. Hindi ako lumaban.
Kung kailangan kong mabalian para sa'yo'y ayos lang, makuha lang kita. Huwag ka lang ikasal sa iba. Lahad niya sa dalaga at nakita ni Amanda ang pasa sa mukha ni Azan. Sa palagay niya ay totoo lahat ng sinasabi nito sa kanya. Talaga bang wala kang ibang babae? Talaga bang mahal mo ko? Alam mo bang kapag pinakasalan mo ko ay ibig sabihin nun, ako lang yung babae sa buhay mo? Tanong niya dito na agad namang sinagot ng binata. Mahal na mahal kita, Amanda. Mahal kita mula ulo hanggang paa. Wala akong ibang babae na nais na makasama sa buong buhay ko. Ikaw lang. So please, marry me. Turan niya dito at napangiti ang dalaga. Sige na, balik ka na sa loob. Utos niya sa binata at kay laking ngiti sa labi ang gumuhit sa mga labi ni Azan at nagmamadaling bumalik sa loob ng simbahan at maligayang hinintay ang babaeng kanyang papakasalan. Sa loob ng simbahan ay sabay na sumumpa ang dalawa ng kanilang pagmamahalan. Habang pinapanood ng magkakapatid na sina Gareth at Azuran ang kasal ng isa pa nilang kapatid, ay hindi nila maiwasan ang magtitigan sa isa't isa. Azuran, I think kailangan mo na rin kumilos. Nauunahan ka na ng mga bunso natin. Sambit ni Gareth at umiling ito sa kanya. Love is not my specialty. Hindi ako magmamahal, Gareth. Kung gusto mo, ikaw na lang. Sagot niya at ngumisi ito. Magdahan-dahan ka, Azuran. Baka mamaya sa isang masukistang babae ka mapunta. Biro ni Gareth at ibinalik nila ang kanilang tingin sa bagong kasal na sina Amanda at Azan. Wakas. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga kwento araw-araw. Kaya naman binabati ko po si Ma'am Rhea Manzanilla from La Union, Ami Makatangay from Bungabong Oriental, Mindoro, Roxanne Silagan ng Pasay, Jenny Rose Quinto from Bagos City, Negros Occidental, Nile Moore Wu from Singapore, Sherry Beth de la Cruz from Plaridel, Bulacan, at kay Ma'am Jenilyn Mandejado from Moisits Padilla, Negros Occidental. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga kwento araw-araw. Huwag po kayong magsasawang abangan ang mga istoryang puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.